Si San Pablo, isip apostol nga nagsunod ni Hesus, niabot sang panahon nga nanamilit siya. Niya si Hesus nanamilit pod dinhis kalibutan. Pero gitugyan ni San Pablo ngadto sa Ginoo ang mga tao nga iyang gitukod, ang simbahan nga iyang gitukod niya. Ang Espiritu Santo maunay gilauman ni San Pablo nga maoy mo padayon sa pagpalambo sa iyang gisugdan. Ug mausad na si Hesus. Iya sang giangkon nga ibili niya dinhi kitang mga tao, pero bantayan ta sa Espiritu Santo. Lingya imong tupad ing na sige pa mo kuyog sa Espiritu Santo. Nagkuyog pa. Kay usahay ra ba mga igsuo, no? Nganong nangaratol ta kay anha na ta mosalig sa atong tawhanong gahom. Muna iampo nato padayon nga ang atong kalibutan, labi na ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, dili unta magkanabitang kamao unta bang mo mobiya, kamao nga manamilit. Dili unta nila kanabitang gitawag na to possessive, or gusto nila nga padayuno na lang gyud, nga ila na lang gid na. Muna importante kaayo ang pagbiya. Mga asawa, ikondisyon na gid ng inyong hunahuna nga biyaan gid ninyo inyong bana. Nya mga bana, ikondisyon sa nang inyong hunahuna nga mubiya gyud kas imong asawa, ay pagsig hunahuna nga magsigi na lang gyud mog kuyog. Kay kining pagbiya bisan gani ang Ginoo ni biya ang gani, ikaw na ba noon? Parehas na namong mga pare, biya sad, no? Niya kaning mga ginikanan, biyain na inyong mga anak, katon-katon mog biya, dili kayo attach. Ug unsa may mahitabo kon kamaotang mo biya, maka-appreciate kita sa mga butang nga gihatag sa Ginoo nato matag adlaw or matag higayon. Kay bawo man ta nga lumalabay, maka-appreciate ta. Kanabitang tao nga kanang stranger ba, kanang moagiras inyo, di ba di gini mo usikan ang matagutlo kay bawo jud ka nga kadiyot ra na siya. Pero magunahuna gani ka nga magsige na lang imong tipon, usahay mo entertain ka sa imong kapuol, moingon ka mura man ko gitorture aning panuwayng dako nana. Pero ug mo hunaon nga hala, posible baya ni karong gabi wa na ni siya, uy pahimuslan ko ni samtang ni apa. Ana bitaw. Mao na inindot kay nga batasan unta, dili kay magsalig ta, mobiya ra gid ta aning kalibutan na, pero ang Ginoo permanente. So atong tudluan, ang atong isig katawo, ang atong kaugalingon, permanente ta diha sa Ginoo. Mao ni ang mga martyrs. Sila si St. Charles Luanga, mga kauban, wa mahinugon nga mubuhis sa ilang kinabuhi. Kay kahibaw sila nga mubiya ra gid ta dinhi. Martirdaman o natural, sakit o aksidente, mubiya ra gid ta dinhi. Mao sad na ang Ginoo nag-celebrate man ta atong niaging Domingo sa Ascension, nisaka na sad siya ngadto sa langit. Nya ang sunod ana ipadala na sad niya ang Espiritu Santo, Pentecostes. Di sige lang ya pong banding, pero ang physical presence mawa. Dili na question naa ba siya o wala. Ang importante ang iyang pulong, ang pulong ni Hesus, ang pulong sa Dios ato gyung puy-an. Gitagaan ni Kristo og lungtad ang ilang relasyon sa mga apostoles o kanato usab. Nabisan pag mutuo na ta or nakaila na ta ni Hesus isip atong manluluwas, naagyapoy panahon nga mubiya ta niya, ato siyang talikdan. Lingya imong tupad na kapila na kanibiya ni Hesus. Ang tana ba?
Daghan kay nato, apil naming mga pari, apil na ng mga madre, mubiya ni Jesus. O kanus ama na mahitabo, kasagaran gyud kanang naata sa kalipay. Kana bang natuman, nakabot nato ang atong mga panginahanglan. Mo ginay unang panahon nga mubiya tas Ginoo, kabantay mo sa padong pa ka mo take og board exam or naay mga final exam sa imong pag-eskwela, suod kay nimong Ginoo. Pero ini kapasar na nimo nya magtrabaho na ka, wala na kay Ginoo. Di na gani kaampo, di na gani ka rosaryo, di na gani kayo kasimba, kay nabisi na kuno sa iyang trabaho. Nya ang imo nang hunahon-naon ikadawat nimong sweldo, unsay akong paliton, ana labi na sa mga babae, alab akong buhok, makakita na ka ba sa imong panginahanglan, akong buhok, akong pilok, akong kilay, akong naong, ang akong mga gisulob, ang akong shoes, ang akong bag, ana daghan na kay kag makitaan. Lahi atong katong wala pa ka makahumag eskwela, atong pado labi na gitong padong kas board exam nga murag Ginoo ra gyud imong nahinumduman, no? Bantay mo sad may mga pare sa kuan pa kanang padong pa nga mag-evaluation, hala luhod-luhod Ginoo in taon, maordinahan lang unta ko, madalang kita ko sa ordinasyon, ana kay daghan ko kay mo evaluate ana. Pero ini kapari na magsige na gunahon na unsang sakyanan na akong paliton, unsang mga yuta akong paliton, unsang nga model sa motor, unsay model sa auto, unsay mga uso karon, unsay mga isulob, ana dako ba ni kuliktang akong bag-ong assignment, ana mabuhi ba ko ani, ana kinsay akong ikuyog, kinsay akong sugat-sugaton, mga inana ba manggawas na nya ang Ginoo mawa diha dapita, mawa. Pero bulahan kadtong bisag tagaan pagdaghang kalipay nga kalibutanon, mahinumdom gyapon Ginoo. Ug kinsa man ni sila, mao ni sila ang nagsunod sa Espiritu Santo. Kung maminaw lang ta sa Espiritu Santo, tudluan kita niya. Hastang mga pagano giingna ni Pablo diri sa unang pagbasa, nabunyaga naman ka mo, mituo naman ka mo ni Jesus, nakadawat na mo sa Espiritu Santo. Wa man gyud kaila ana. Ako ipailaila ninyo. Gipandungan din sila sa kamot og nisod nilang Espiritu Santo og nagsangyaw na sad sila. Kay kani manggong Espiritu Santo ang una gid niyang ipabuhat nato, moingon gid na siya isangyaw si Kristo. Unya unsa may kinabuhi ni Kristo, dili kalibutanon. Matod pagani ni Jesus diri sa to ebanghelyo, dumtan mo sa tanang tao sa kalibutan. Ayaw lang mo kahadlok. Dumtan mo. Nya katong akong gihisgutan kaganiha, sakyanan, balay, yuta, kwarta, gadgets, mga ayos des imong naong. Unsa man na para muhaom kas kalibutan, to conform to the standard of the world. Pero unsa man tay ato, to conquer the world. Mo na nga niingos Kristo diri, ayaw mo kahadlok, gidaog ko na ang kalibutan. I have conquered the world. Mo to ang gipuy-an ni Kristo, kakabos, kayano, wa siya'y balay, wa siya'y sakyanan, wa siya'y kwarta, wa gani siya'y kapahulayan. Iyang gilubag ang gustos kalibutan. Wa gani siya mo eskwela bisag grade 1. Wa siya mo kuhag mga degrees. Doon naman sa to sila mga degrees atong panahon na aron mahimo kang mga dagkong taos katilingban. Wa siya mo kuha ana. Panday ra siya. Panday liwat sa iyang papa nga si San Jose. Gikuha gid niya tanan nga kuan. Unya ang pag-antos, ang pag-alagad sa mga tao hangtod sa pagpalansang sa krus. Maunay gibuhat ni Kristo. Gikono belingi ako no imong tupad. Ingna mosunod kang Kristo. Sunod. Og di kay ka mosunod, biyaan ni mos Kristo. Biyaan.
Biyaan gyud nato. Bisag sige patagsimba, biyaan gyud. Ang akong gibaligyang slot mao na ni ang final nga nahibilin is BF Dag. Ang atong halin 57,600, na apay 2,400 na available, tag 500 pesos per slot. Di naman ko mo announce ani, so god ugma unsa man mo padayon mo palit dili, di ta mo pugnan. Ako ra gyapon ang dawaton. Ang ato sang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang total na natong halin ni abot og 54,733, na apay 15,267 ka-slots nga available, tag 100 pesos per slot. Saman padayon pa mong palit ani dili. Aris gadoha nya dona ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200, 1,588 na ang atong nadawat nga challenge. Ang sakatong is BF Dag na asa to'y 16 slot challenge nga tag 8,538 na sad ang atong nadawat. Gahapon dihay nagluha-luha yung mata kay nagpaluap. Father, kumusta naman di itong si Tio MM katong inyo bang panghimong balay? Na kung ano man siya, kami narabatay sunod ato, Pader. Napatoy paglaom, Pader, nga kugo sa taon sa ilang bata. Nakahuna-huna sa ko, nalimot naman ko si Tio MM. Kung ano man to, napamanta ato yung mga 15 or 16 kabalay nga kuwang aron matkumpleto ang 61. Yawa naman tayo budget, nahurot yun, na short kita. Mao nang o ganahan sad mong mo padayon sa Tio MM, hatag lang sad mo. Naaman atong sekretary diha, atong treasurer, ilara man ang kwentahon. Maingon lang sad mo kani para ni sa Tio MM, basin pag makapadayon tagtukod og balay ining buwana hangtod sa dili patingali ko mabalhin dinhi kung madayon ang akong pagkabalhin, basin pag mahuman gina natong 61 kabalay for this year, kay in relasyon na sa akong pagka 61 years old adtong niaging tuig. Kini mga igsoon, mao ni ang sa akong bahin, mao ni ang akong paagi sa pagsunod sa Ginoo, ang pag-alagad sa labing ubos ug sa atong simbahan. Mo nang doon natay mga activities dinhi tungod kay gusto natong alagaran gyud ang katawhan ug ang simbahan. Hasta ning atong simbahanan. Nya kung gusto mong muuban ani, padayon nato. Kay kuyog ra kita ani, Pilgrims of Hope gud ta. Muna sa atong tubag sa Salmo, ang atong giingon, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang pasabot unta ani ba nga ang sentro unta sa atong mga kaning pagpalambo sa kinabuhi dinhis kalibutan, bisan pag-unsa nato kadato ang Ginoo gid unta. Pagkanindot untang puy-an sa kalibutan kung ang atong mga hari, mga presidentes, mga nasod, mga prime minister, mga kings and queens nga porting hayahayag kinabuhi, kung doon na pa lang sila bay panghuna-huna nga liwat ni Kristo, kana bang giyahan sa Espiritu Santo ba? Pagkanindota kita sa kalibutan. Gisayunan ka anang uban karon nagkupot o kwarta nga tag $300 billion naa sila'y mga private jets, private plane nya. Ang ilang gastuhon kung mag-outing sila tag 400 million kay dapas ilang mga entourage ug uban pa portig yun ka luxurious, hastang ilang sakyan nga eroplano customize nga murag yapog palasyo ang tuwa sa sulod. Ingon anak kamahal, tagpila na ka $1 billion ang magastos kada eroplano nga ilang sakyan.
na ang tanan nga mga dipinsa kunuhay sa mga bagyo, sa atake, o kung maguba ang engine, na adayoy mga lig-on jud kayo ba? Aron di na gid sila mamatay, secured kay sila, pero di na gyud sila kahuna-hunaon sa gibati aning way balay, aning ni aradapli sapa, kanang way gikaon, mga masakiton nga way ikapalit bisan nalagtambal sa suka kalibang, o kanang Imodium, o kanang biogesic. Di sila kahuna-hunaan na. Luoy kayo. Muna nga itong kalibutan, lisod yun. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na nagunahuna karon sa way ikabayad og tambal. Ing na ko na nagunahuna ka. Basig sige ra kag paningkamot, Ginoo tagay taong kog maayong panglawas, Ginoo tagay kog maayong panglawas. Hunahuna ato aroy daghan nagtinga-tinga ng uban to asa ospital, way ikapalit tambal. Ikaw sige pangayo diha sa imong kuan nga napakay daghang pagkaon, napa jud kay kwarta. Ginoo ayuha ko aning sakit sa akong tuhod, Ginoo ayuha ko aning akong gout. Na niabot bitaw na nimo kay sige kag kaon. Ay pag mag-fasting ka, so ay og fasting, o di ba, ikasunod adlaw na, wa na. Kana ra may tambal gud. Ay, ako kadaghan akong sakit sa una, dinhi pa, dinhi, ani-ani, kamot, ngaris hawak, buko-buko, tuhod, tiil. Nag-fasting bitaw ko, nilos ko karon og mga 28, dol-dol, mga 25 or 28 kilos. Wag tang lagi akong sakit sa hawak. Nay nahibilin, mga 5% na lang, 95% nawa. Pero katong tanan dire, naristuhod, tanan, nawa. Feeling na ako, mura kog 16 years old. Niya mo kalitra man sa kamatay. Di man na sagang may kaglawas, di ka matay, patay ramang yapon. Pero ang importante nga, maghuna-huna kita para sa uban. Karon ang ato mga balay nga natukod tungod sa CTUMM, sugod pa rin itong 2023, niabot na mga 100, nanas 100, pila naman? 135, mga 135 ang kanagyong tibuok balay nga atong gitukod, mga 135 na kabuok. Dako na kayo na gracias Ginoo. Mao na nga padayon deta og palit si TUMM og sa mga slots, pero inyo na lang ang choice ha, gikan gyud sa atong kasing-kasing kay ang Ginoo nag-awha gid nato sa pagsunod kaniya, og kon mag-antos ta uban kaniya, mga lagad ta uban kaniya, labaw na gyud mamatay ta uban kaniya, mubanhaw ta og musaka sa taslangit, kuyog niya, og din-agi ta magbuwag niya hangtod sa wa nay katapusan. Manindog ta. Ang gisulti ni Hesus, ningon gid siya, ayaw kamo kaguol. Lingihay mong tupad. Inawa kay kaguol karon. Dato pa kon kita di ay magsigitag simba og tinuod tang nagtuos Ginoo, ang una gyud nga mawa kinig yung kaguol. Ambot sa nangapildi sa eleksyon, wa baka sila maguol. Ato lang yang ikon. Og nagsalig sila sa Ginoo, awagid sila kaguol. Sa mga tao rong daghang utang, sama nato dinhi sa parokya na sa teda kong utang, wa ka ta maguol, wa mo maguol nga atong slot, wa pa mahurot, mura ra mamugwa, ako may naguol noon ani. Di kita angay maguol. Unya unsa may buhaton, matud pa ni Hesus, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa unang pagbasa, gisaysay dinhi nga ang Dios mituman sa iyang saad sumala sa gipahibalo sa mga propeta, pero ang mga tao nga nagsigig balik-balik og basa og nagtuon gyud sa gisaad sa mga propeta nga mao mga Hudiyo,
wa sila makasabot o wa sila makaila pag-abot na sa Ginoo nga mo'y ilang gisigihag paabot. Ang ila hinong gibuhat, ilang gisalikway, ilang gipaantos, o ilang gipatay. Pero sa ilang gibuhat nga ingon ani tungod sa kasina, tungod sa kasuko, matud pa ni San Pablo, ila hinoong natuman ang kasulatan. Kay unsa may nabutang sa kasulatan nga ang Mesiyas kinahanglan gyud isalikway, kinahanglan paantuson o patyon. Sa ato pa di ay ang panghitabo nining kalibutan gilatid na sa Ginoo. Pero para sa mga tao nga dili kasabot, mo na nga mag-uulta or masuko ta or mabalaka ta. Pero kamao lang gitang mudawat nya naa gitay tinuod nga pagtuos Ginoo, mawa gining kaguol sama pananglitan moingon ka nga dako kog utang nya unsa may kamatuoran sa kinabuhi, unsa may kamatuoran nga anytime mamatay ra gyud ka, di ba? Hiling nga imong tupad na unsay mahitabo sa utang og mamatay na ka, impas ang haki sa imong paningla. Unya kay wa pa masad ka mamatay. Ang maunang uban maghikog na lang kay haron kunuhay ini ika matay impas ang utang maghikog di gyapon na siya mao kay do naman say kamatuoran nga gisulti si Jesus, sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak ug moadto ko didto aron mag-andam og dapit para ninyo. No, tanawa ha, dili di ay ang kamatayon mo'y makaimpas sa utang, kana di ay maadto tas langit. Anha maimpas ang utang kay mahimo naman ta didtong malipayon, wa na may utang didto. Nya niingon dayon ang Ginoo, niingon dayon ang iya mga tinun-an, o diya unsao man namo pag-adto didto nga wa mi katultol anang lugar. Giingnan dayon ni Hesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang pasabot di ay ang makaimpas sa atong utang ug makahatag nato og kalinaw ug kalipay mao si Hesus. Nya kinsa man si Hesus, matud pa niya, ako ang kinabuhi ug ang kamatuoran ug ang dalan. Sa ato pa siya may dalan, subayo nato ang iyang kabubuton. Maminaw ta niya, nya musubay. Nya kamatuoran man, magpuyo ta sa kamatuoran. Isulti lang og unsay tinuod. Nanglitan mo abot nang maningil nimo, ingon din siya nga, ingon man kang mauni, nya wa man lagi nimo natuman. Isulti gyud ang kamatuoran. Ayaw pagbakak-bakak. Nya moingon din siya nimo, animal man day ka, may pagpatyon ti ka. Dawaton sa nimo ang kamatuoran. Inigpatay niya nimo, unsa may mahitabo, wa man ka magpakamatay, ika may gipatay niya, kay lagot kay siya nimo, nitugan man kas tinuod, unsa may mahitabo, nabayra na nimo ang imong utang. Kay mo man to iyang gibuhat sa to pa, mao to'y bayad sa utang. Tanawa, unsay nahitabo, dako kay tag-utang sa Ginoo. Gani, ang silot sa atong utang, mao ang impyerno. Kinsa may nibayad? Hoy, tubag. Kinsay nibayad? Wa mo kay baw? Si Jesus, siya'y nagpakamatay para mabayran ang atong utang nga dili na gid nato mabayran tungod sa kadako. Kay ang atong utang mao ang pagsukol sa Dios, ang pagsupak niya. Di na gid ta kabalik ngadto sa langit. Nya aron mabayran ning maong utang, ang tagalangit nga mao si Hesus mao'y nagpakatao ug nagpakamatay kay ang bayad aning utanga
maura gyud ang kamatayon sa tao. Mao nang nabayran ang utang. Ang Pilipinas at kuno karon dako na kay utang, 16.6 trillion ang akong nahibaw-an. Ambot wa pa baka mo increase. Nga kung akong i-divide sa 120 million ka Filipinos apils gagmayng bata, mag-average tag share o tag 140,000 kapin ang atong matag-usa. Kabayad tani dili. Di kita kabayad. Kita ba? Lingay mong tupad. Ingna na kay 140,000 diya. Wa man gani mo'y 100 para ipalit og slot. Kana na ba noong 140,000 pero pamalit sad mong slot. Oy kay nadaghan para tag slot diri. Napay 23,900 sa atong GHDP. Tag 100 pesos ra gini. Ana. Anya, unsaon man nato aron mabayran ang utang? Kinahanglan duna gyoy magpakamatay para sa Pilipinas. O kinsa may angayang magpakamatay sama ni Hesus, siya man maoy ni claim nga siya maoy atong pangulo, siya nagpakamatay. So kinisang ni claim nato nga mga leader sa atong nasod, dapat sila gyoy magpakamatay. Atong hangyoon gikas presidente hangtod sa barangay konsehal, pagpakamatay mo para sa atong nasod. Masulbad gining atong utang. Ug usao man nila pagpakamatay sama ni Hesus, ang iyang gibuhat, iyang gibuntog ang sala. Kining sala sa graft and corruption. Buntugan ni ninyo mga government officials. Dako kay tag makuha ana basta mawala ng graft and corruption. Matod pa sa kisa to'y compute nga politician during campaign sa ato kunong national budget o sa atong national income, ang iya anang bana-bana doon naman sa siya gibasihan sa iyang study na akunos mga around 30% ang napunta ngadto sa graft and corruption. 30%. Sa ato pa kung mag-income tag 4 billion, pila man nato, 4 trillion. Average na tong income kunos nasod, 4 trillion kada tuig. I-times ni mo 30%, pila man tay atong savings kada tuig. O di lang yun mapunta sa graft and corruption. Pila man na? Mga 1.2 trillion. Sakto ba? 30% ba sa 4 trillion? Mga 1.2 trillion. Sa ato pa kada unta tuig, ug wa lang gi graft and corruption, kanang atong income makashare na siya og makahinay-hinay nagbayad og labing minus 1 trillion kada tuig. Nya nga to na lang budgeton, kadto na lang na katong pila naman na 1 trillion. Ang 3 trillion na lang mo'y atong budgeton para sa atong national budget. Di na ta mangutang. Nya sa ato sa kuno mga proyekto kanang atong national budget, matod pa ato niyang politisyana nakadaog ra ba na ron, 30% pud ana gipatong sa national budget para nasad kuno na gyapon sa graft and corruption. O desato pa og kuhaon na nato mag national budget man tag 6 trillion, pila may 30% ana. Wa gyapon mo kibaw. Mga 2 ba sakto ba? O 1.8 trillion mauna siya ay dili magamit sa atong project. So ang ato ra gid untang budgetanan kana ra gid untang
mga 4.2 trillion. Unya kung why graft and corruption mo income man taog 4 kapin trillion, di ang ato ding income sakto ra gyud unta nga iigo sa atong panginahanglan sa nasod, basta dili lang ibutang kana kung tinuod na ha. Kamo na lay compute mga economist, kay ako ra nang gibana-bana. Mao na dako kayo kana lang na patyon lang na siya graft and corruption, dako na kay na siya og ikatabang. Ikaduha, patyon kining drugas. Ang drugas dako kay nahatag og kadaot, kay ang tao nga maigo sa drugas dili na gyud productive. Di na siya productive ba? Wala na siya output. Nya kana sang gasigig pamaligya anang drugas, gadagmal sa output sa atong katawhan. Og patyo na kanang maong drugs syndicate. Ug ang atong tanan nga government officials magkahiusa sa pagpatay ana, dako kay nag-savings sa atong nasod. Ikatulo, kaning smuggling. Smuggling ba? Smuggled goods. Dagko sa kaina og kadaot nga nahatag sa atong nasod. Ikaupat, para nako, kaning atong insurgency. Sunan kana mga insurgents nga pabutho ng atong mga project diha, ang mga infrastructure project, babagan kay pangayuan nila people's tax, og di mo sugot pamatyon, sunogon ang mga equipments, kadagko anag mga damages niya, og ato na sa nang patyon ang maong kalihukan. Kaning upat og mao ni mawa ang atong nasod mabuhi. Ana mo nay akong gamay nga gihuna-huna. Karon unsa mo na pag-apply sa atong kaugalingon? Wa day graft and corruption. Matag usa naasad ta, ala patyan na. Wa di tay pagka-materialistic kanang gusto gitag kwarta, naasad na, patyasad na. Wa di ta mo apil-apil anang smuggled na, gusto kita na mga barato, smuggled ba na? Ala, ato sa nang patyon. Nyawade ta ng pagkamasinupakon, kanang gusto kita nga kita'y masunod, naasad, patyasad na. Sige, lingay mong tupad. Ing naon, pila kabuk imong patyonon karon. Na pila kabuk imong patyonon. So, mauna karon ato gining pamalandungan kay kana ganing ang kaugalingon nato ug mauna gani atong sundon mamatay ang katilingban. Pero kung ang atong kaugalingon atong patyon kanang gitawag ni Kristo og self-denial, mo asinso ang katilingban. Nya inig asinso sa katilingban, maapil man ta pagka-benepisyo. Sa ato pa atong palambuon ang katilingban aron maapil tang tanan. Dili kay palambuon ako akong kaugalingon, bahala na mo dihang uban, kanya-kanya taog kayod. Di na mao nga prinsipyo. Mao na si Kristo ningon siya, ako ang dalan. Pasabot the community, kay ang lawas ni Kristo mao man ang simbahan, ang community. Let us be community-centered, church-centered. Og tan-aw nako, mao gid na ang pangandoy sa simbahan karon. Kanilang atong gitawag og pilgrims of hope. Pasabot magpanaw ta nga mag-usa, synodality, pilgrims of hope. Mag-usa ta. Ilain na sang lingi sa imong tupad. Ing na makikuyog ka na ko. Ing na gusto ka magkuyog ta. Iglingi ni mo dito sa inyong balay. Dako kayo kag lugar sa inyong nataran, kutob sa inyong koral, unya inyong silingan, gamay kay agianan, unsa may imong buhaton aron magkakuyog mo.
Imong iatras ang imong koral para maarang-arang ang ilang agianan. Ana, tanaw nimo dito ang agianan imong giparkingan sa imong sakyanan. Imo na nang giangkon kana nga area. Nya ang imong silingan dili na kayo kaagi kay lagi imong giparkingan unsa may imong buhaton. Saman, balhina ang parkinganan nimo igawas dito sa daan. Nya mayong ka pader wa gyud kabutangan. Dito sa layo-layo, dito sa unahan, pangita dito. Dito na i-parking, maglakaw lang kapadong sa inyo. Kana mga 1 kilometro nimong lakaw, okay pa man kay na. Ma-exercise pa ka. Unya, di pa sige na, hasol ang inyong palibot. Nga naman, nahimo naman kang community-centered. Mas may pag ako'y maglakaw layo, kaysa ang akong silingan, mo'y maglisod na hinog-agi, tungod kay akong ilog, kining public place, ang karsada. Mao na siya mga igsoon ang gitawag og dying, pagpakamatay. Katapusan na lang ning lingi. Ang di mo lingi, patyonon. Na andam na kong magpakamatay para nimo. Na kano imong tupad. Na andam na koron nga magpakamatay para nimo. Nindot ano? Nya andam na mong magpakamatay para sa atong slot. Andam na dili. Mura magsuko kay mong tingog, sige lang, undang na lang tani.